Podcast episode po tayo ngayon at sobrang importante po yung ating pag-uusapan kasi ito ay may kinalaman doon sa kung gusto nating maging successful sa ating farming venture. At magsasite tayo ng iba-ibang pointers para tayo ay mag-succeed sa ating mga venture. Number 1 sa ating listahan, ang large-scale farming is for everyone. Number 2, utilize family labor and always bring down your costs in farming. Number 3, kailangan lagi multiple source of income sa inyong mga farming ventures. Number 4, farming versus production. Saan ka mas magaling at effective? Number 5, practical ventures and preparedness. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its 3rd year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Explore the right agricultural venture for you and get inspired by industry experts' success stories. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. A day of panel discussion, inspirational talks, business socials, and exhibits. Ask your questions in an open panel discussion with Juanjo Araneta of Central Azucarera de Tarlac, Rowena Africa of Juan Lipa AgriVentures Corporation, Dr. Richard Torno of Torno Agro, Attorney Carlo Benito Cruz of Don Benitos, and special guest speakers, Secretary Conrado Estrella III of Department of Agrarian Reform, Constantine Stan Tanchan of Aquatic Phoenix Aquaculture Group, Dr. Rosalind Wee of W Group of Companies, who will be this year's Best Young Farmer, People's Choice Award, and Farmer of the Year. Find out at Agribusiness Connect Year 3. Register now and avail our promo discount. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. We would like to thank our major sponsors: Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridom, Metro Pacific Fresh Farms and Innovative Agro Industry, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, Agrimac and Lovo, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso and Iritech, Sugarcane and Beyond, Don Benitos, Transfer It, Crispy King. We would like to thank the following sponsors: Rumsol, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee, and Tuburan 360, Rixwan, Mango Tours, Houston, Texas. Win a free trip to your chosen destination. This raffle is brought to you by BNG Travel and Tours Services. Free Aral at Gala Tour, made possible by Inspired Learning Tours. 5 lucky winners of 10,000 pesos worth of gift certificates, courtesy of Kiwami and Yabu. Enjoy an exclusive discount when you book your stay at Harold's Hotel. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now. Marami tayong na-feature na mga large-scale farming. Yung malakihan, yung kanilang operation, maluwang yung kanilang farm,
or sabihin natin iba-iba yung locations kung saan sila nag-ooperate. Kung large-scale operation ka or large-scale farming or sabihin natin gitna, no? Hindi naman yung super laki but more or less para sa point of view ng ordinaryong Filipino ay medyo malaki yung operations, no? Ay normally yung mga ganitong klaseng farmer ay sila yung mga bihasa, sila yung matagal na sa industriya, maluwang yung taniman, maraming area, ganyan. At karamihan yung mga nandito sa ganitong klaseng scale na ay sila rin yung mga matagal na or sabihin natin na seasoned, marami na talaga silang experience. That's the reason why kaya nila mag-engage into large-scale farming. But lately, may na-feature tayo na magkapatid, si Jethro at saka si Jonathan De La Rosa. Bata, no? In fact, si Jethro ay only 22 years old at si Jonathan naman ay 30 to 32 years old. So, ganun sila kabata. Though sila ay sabihin nating minana nila itong business na to sa kanilang tatay. At nung biglang nawala yung kanilang tatay, biglang pumanaw ay hindi natigil yung business kasi andyan sila na nag-decide na ituloy. Naituloy nila kasi nagkaroon na sila ng tamang knowledge, experience, skills na tinuro ng kanilang tatay noon pa man. So si Jethro at saka si Jonathan ay lumaki sa farming, no? Nagkamalay sila na ito na yung kanilang ginagawa. Ang maganda na nangyari sa kanila ay inabsorb nila yung knowledge na ini-impart ng kanilang tatay habang lumalaki sila. Kaya kahit na sa batang age, no, kahit na batang-bata pa sila, ay kayang-kaya nilang i-manage yung isang malaking operation. Sobrang impressive yung kanilang ginagawa kasi yung operations nila ay from different provinces, no? From Pangasinan, meron sila sa Tarlac, meron sila sa Nueva Ecija, meron sila sa Nueva Vizcaya, Isabela, hanggang Rizal. So lahat yan, tinatamnan nila ng watermelon at saka melon. So para sa ganyang klaseng edad, no, na ganun kabata, napakalaki yung responsibility. And kung hindi sila na equip ng kanilang tatay, yung legacy ng kanilang tatay ay hindi na ipasa sa kanila, definitely magfi-fail yung business. Ang kailangan lang dito ay yung willingness ng farmer na gawin at i-take yung challenges na naiwan sa kanila, kagaya ng ginawa ni Jethro at saka ni Jonathan. Ang punto ko dito ay regardless of the age, no, kahit bata ka, ay kaya mong gampanan yung responsibility ng isang mas matured o isang mas matandang negosyante. Si Jethro at saka si Jonathan, ang nakakatawa sa kanila ay yung magagandang bagay na ginawa ng tatay nila, kagaya ng pag-aasikaso sa mga planters nila, caring yung tatay nila sa mga planters, ay sinasabuhay nila yon, no? Ginagawa nila yon. They make it sure na yung mga planters nila ay makuha yung the same benefit na binibigay ng tatay nila from the very beginning. Yung mga tao ng tatay nila from the start, 35 years ago nung nag-start yung tatay nila, until now ay kasama pa rin nila, planter pa rin nila, head planter pa rin nila kasi inaalagaan nila. Hindi lang yon, pati yung mga buyers, no, mga buyers at partners ng tatay nila 35 years ago andyan pa rin. They make it sure na pag nangako sila sa isang buyer, dating buyer, kaibigan ng tatay niya, pag nangako sila, itong harvest na to ibibigay namin sa inyo, they make it sure na maibibigay
yung harvest na yon sa kanya. They value yung relationship, no? Yung establish ng tatay nila na pakikisama sa farmer, sa buyer, lahat yon dala-dala nila hanggang ngayon. At in fact, no, meron din silang magandang characteristics kasi yung mga nakita nila dati na weakness naman, no, or limitations or challenges ng tatay nila. Ang sabi nga nila, yung tatay nila ay sobrang mabait to the point na marami siyang buyer na hindi nagbabayad, no? So ngayon ay they make it sure na kinukorek yun. Gumagawa sila ng sistema in such a way na hindi maulit yung malulugi sila kasi hindi sila nababayaran. Another thing is, yun, na-mention natin yung pagkalugi, no? Yung pagkalugi na yan, isang reason kung bakit nalulugi ay yung masyadong impulsive. Yung pagkumita, maraming pera ngayon, gusto magpaluwang ng taniman, gusto magtanim ng maluwang, ng madami, kahit na minsan ay nawawala doon sa tamang timing o sabihin nating season. So parang masyadong nagiging malakas yung loob para i-risk yung bagay na pagtatanim dahil gusto na kumita ng mas malaki. Ang sabi nga nila ni Jethro at saka ni Jonathan ay doon sila madalas lagi tumataob. Doon madalas lagi nagkakaroon ng challenges yung kanilang tatay. So ngayon ay tinatry nilang i-correct yun. So kung tingin nila ay sobrang risky yung bagay na to, yung time na to para magtanim, ay dinidelay nila, hindi nila gagawin, no? Para lang maiwasan yung mga ganong klaseng problems. So, napakalaki yung potential ng magkapatid na to. Napakabata nila pero nakikita mo yung success sa kanila. Much more, no? Pag sila ay nagkaroon pa ng mas malalim na experience, mas mahabang experience at tuloy-tuloy dito sa negosyo na to, ay sigurado, no? Mas malaki yung haharapin nila na success. Number 2, utilize family labor and always bring down your costs in farming. Okay, another point, sa farming, hindi yan lagi palakihan. Okay, kung yung nauna example natin sila Jethro at si Jonathan ay malakihan yung operations, no? Hindi lahat ng farming ventures ay applicable yung ganitong klaseng strategy. Yung next na aking i-discuss ay more on family labor. Yung sila mag-asawa, sila ang nag-work, sila ang nag-aalaga ng kanilang mga hayop, yung anak nila kasama rin pag andyan sa kanilang bahay, pag wala sa halimbawa naka-vacation galing sa college, no? Yung family yung nagtatrabaho doon sa venture. Isang strategy rin ay to bring down the cost ng farming kung magagawa na magkaroon ng mga alternative na way para maibaba yung cost of production. Let's say for example sa pakain at yung labor, yung mismong magtatrabaho sa farm. Kung kinakailangang family members na lang ang magtatrabaho dyan, yun ay gagawin para yung venture ay kikita. Ang tinutukoy ko dito yung mag-asawang professor sa Ifugao State University na nag-alaga ng Muscovy duck, no? Ang tinutukoy ko ay si Sir Warren at saka si Ma'am Cherry Ann Bumidang. Sila yung mag-asawang professor sa Ifugao State University. So sila ay nag-alaga ng Muscovy duck, no? At yan din ay in collaboration or kasama nila dyan ang DOST Picard. Anyway, tong mag-asawang to ay mangganda ng kanilang setup kasi from the university campus, nag-decide sila na tumira na lang sa farm, dinevelop nila yung farm unti-unti. So ngayon marami silang alaga, hindi lang Muscovy duck, may native chicken, may goat, etc.
So lahat yan ay family labor, yung sila lang ang nagtatrabaho, no? Si Sir Warren ay nagtatanim ng malunggay, ng madre de agua at ano pang halaman na pwede nilang i-harvest para gawing ingredients doon sa paggawa ng sarili nilang feeds. So yung knowledge niya, no, yung experience niya as a teacher, as a agricultural engineer ay nagagamit niya sa sarili nilang farm. So kaya nag-decide siya na gumawa ng sarili niyang feeds to bring down the cost, no? So from, if I'm not mistaken, from 30 to 35 pesos cost per kilo of feeds to parang 15, 16, 17 pesos per kilo. So parang half the price ang naibaba niya only because gumawa siya ng sarili niyang feeds through pagbili ng mga ibang ingredients at pagtanim ng mga halaman na maidadagdag as ingredients doon sa ginagawa niyang feeds. So at the same time, yun nga, bukod doon sa feeds na ginagawa niya dahil silang pamilya ang nagtatrabaho, ay wala nang babayarang labor cost. So lahat nung kinikita ng kanilang Muscovy duck production, either for breeding or for meat production, lahat yan ay malinaw na para sa kanilang kita, no? So additional income yan doon sa sweldo nila as professor sa university. At ang sabi nga ni Ma'am Cherry Ann ay ang laking bagay, no? Nakakatulong talaga yung ginagawa nila na mag backyard farming ng Muscovy duck and other animals, kasi talagang nakakatulong yon doon sa pagpapatuition ng mga anak nila na nag-aaral sa Baguio for college, no? Ganon kalaki yung tulong na nagagawa ng kanilang venture doon lang sa kanilang farm, na yung farm nila ay yun din yung bahay nila. Ang punto na gusto kong sabihin dito ay hindi lahat, no, malakihan, hindi lahat kailangan magastos, hindi lahat kailangan matao. Actually, ang ganda nga talaga kasi nga yung ginagawa nila ay sort of exercise, 'di ba? Na-exercise si Sir Warren tuwing umaga bago pumasok, magpapakain, while si Ma'am Cherry Ann ay nagpiprepare naman ng kanilang breakfast. So may ginagawa sila, busy sila pareha sa umaga bago pumasok sa work. At pagdating ng hapon, ganun din, konting trabaho lang. Isa pang magandang advantage ng kanilang ginagawa kasi si Ma'am Cherry Ann ay professor ng marketing, no, sa university. So pinapakita niya parang marketing or entrepreneurship, ganyan. So pinapakita niya sa estudyante niya na nag-work, no, yung mga ganitong klaseng venture, na nagiging example niya lagi yung kanilang ginagawa sa kanilang farm as a potential business na ini-encourage or ino-open sa mind ng mga students. Ang kagandahan kasi talaga doon sa lugar nila ay yung pag-aalaga ng mga small poultry, livestock and poultry ay part ng culture din ng mga Cordillerans, no, na marami sa kanila talaga ay may mga alagang mga bibe, may mga alagang mga chicken na panggamit-gamit lang nila or pangkain, ganyan, but potential na pwedeng maging isang business venture din. So napakaganda, they walk the talk. Si Sir Warren as a agriculture engineer ay naggagawa siya ng sistema para makatipid sa kanilang farm. Si Ma'am Cherry Ann ay yung ginagawa nila sa farming ay naituturo rin niya sa mga estudyante niya na pwedeng kumita ng maliit na farming sa loob ng inyong farm, sa inyong bahay, or sabihin nating backyard. So at the same time, ang laking tulong para doon sa finances, para sa pagpapaaral ng mga anak ng college. Number 3, kailangan lagi multiple source of income sa inyong mga farming ventures. Until now,
ay masasabi na despite all the challenges doon sa hog racing, doon sa problem ng ASF, ganyan, every time and then nagkakaroon ng outbreak, no, ng ASF, no. But still, ang hog racing na for backyard ay isa pa rin yan sa sabihin natin na sa Pilipino parang pinaka-popular, pinaka-gusto for some reason, no? Ito siguro yung pinakamadaling pagkakitaan ng mga families, no, sa mga probinsya na posibleng panggalingan ng income, i-augment yung family needs, no? So, may na-feature ho tayo lately na nasa hog racing, pero ang strategy dito ay hindi natatapos sa isang business model, no? Hindi po pwedeng pag hog racing ay mag-aalaga ka lang ng baboy, na patabaing baboy, and then that's it. So, ang ginawa niya ay marami siyang multiple source of income related to hog racing. So, ang punto natin dito, kung tayo ay magninegosyo, dapat marami tayong pwedeng pagkakitaan doon sa isang industry na magkakalapit, no, yung dikit-dikit kumbaga, kagaya ng hog racing. Ang ginawa ng ating research person, siya si Ma'am Priscilla Mapalo, no, doon sa La Union, sa Aringay, no, pero kinumpleto niya yung cycle. So siya yung nagpapaanak, so may breeding siya. So from the breeding, nagse-separate siya ng mga biik na magiging bagong breeders, tapos nagbebenta siya ng biik para sa mga nag-aalaga rin. Tapos pag lumaki konti yun, nagbebenta siya ng dumalaga, sabihin natin, or minsan nagbebenta rin siya ng mga panglitsunin, and of course yung fattening, yung enough na weight for katay na, no. Kinumpleto niya yung buong cycle na yon, no. So hindi siya basta kikita lang sa isa. Ibig sabihin, yung karamihan kasi ay ang ginagawa lang natin talaga ay let's say naka-fattening. So bibili ng biik at palalakihin, at pag lumaki yung biik, ibebenta, at bibili na naman ng biik, magpapalaki na naman. It's really fattening. But yung ginawa niya, kinumpleto niya yung cycle, no? Meron siyang breeder, nagpapaanak, nagpapalaki, na malaki konti, pwedeng lechonin, ibebenta, pag dumalaga, candidate na pwedeng gawing breeder, ibebenta niya as breeder. So marami siyang pwedeng pagkakitaan. Ang maganda kay Ma'am Priscilla ay siguro nagkataon lang na doon sa La Union ay dalawa yung sistema, no? Pwede kang magbenta ng baboy as live weight, meaning buhay, kikiluhin, kukunin nila yung baboy na buhay. Okay? Pero uso rin sa kanila yung tinatawag na dress weight. So, yung baboy ay dadalhin sa slaughterhouse, at yung slaughterhouse ang magkikilo, ang magdi-declare ilang kilo yung recovery doon sa na slaughter, at lalagyan yon ng presyo. According to Ma'am Priscilla, mas kumikita yung ganong sistema kaysa doon sa live weight. Yun nga lang, syempre, ang live weight iba. Ang live weight ay parang bulto. Parang yung trader darating, bibili ng 10, 20, minsanan, then dispose, 'di ba? So magandang business model din 'yon kasi nga one time big time, parang isang bilihan lang, isang buyer lang, ubos na, pera na lahat. Yun nga lang, mas maliit yung presyo. Si Ma'am Priscilla naman, dahil negosyante at hindi naman siya nagmamadali na kailangan ma-dispose lahat yung kanyang baboy, ang mas prefer niya
yung dress weight. So ang gagawin lang ay magdadala ng 2 baboy doon sa slaughterhouse, yun ay kakatayin at yun ay babayaran. So pwedeng sa kanya, let's say every day, every other day, every 3 days, magdadala siya ng baboy doon sa slaughterhouse. Hanggang doon sa maubos din niya yung buong grupo o yung buong herd o yung buong batch ng kanyang baboy. So that way, kahit hindi sabay-sabay, ay mas kumikita siya ng mas malaki. Malaki actually yung difference, no? At hindi lang natatapos dyan yung kanyang venture, no? Siya rin ay nagkaroon na ng feed store or sabihin nating agricultural supply, pero basically sa feeds ng baboy yung kanyang binibenta. At malaking bagay din yon kasi income din yon. Malaki rin yung kinikita niya sa pagbebenta ng feeds para sa baboy. At the same time, syempre bumababa yung expenses niya dun sa feeds kasi sa kanya nang gagaling. 'Di ba? So bring down niya yung cost ng kanyang production and at the same time may additional income pa. Ang sinasabi ko, kaya nagsucceed ang kanyang business ay dahil nag-iisip siya ng mga paraan para madami yung pwedeng pagkakitaan. Sa case niya, ulitin natin, kumikita siya sa biik, kumikita siya sa dumalaga, kumikita siya sa inahin, kumikita siya sa patabaing baboy, kumikita siya sa feeds, kumikita siya sa live weight, kumikita siya sa dress weight. So, madaming options na pwedeng pagkakitaan. At the end of the day, mas malaki ang kita. At the end of the day, mas successful yung business venture. Number 4, farming versus production. Saan ka mas magaling at effective? Isa pang mga reasons kung bakit nagsasucceed yung ating mga na feature ay inaalam nila alin mas effective sila. Mas effective ba sila sa farming o mas effective sila sa paggawa ng isang produkto? Ang tinutukoy ko dito ay si Sir Nestor Cruz ng N&H Egg Trading sa Candaba, Pampanga. So sila ay gumagawa ng balut, no? From duck egg, namimili sila ng duck egg, gagawin nilang balut. Sila yung gagawa ng balut. Sila rin ang gagawa ng itlog na maalat. Ang kwento ni Sir Nestor ay nung araw, siya ay nagfa-farming din ng itik. Siya yung nagpapaitlog, no? Actually, matagal na negosyo ng kanilang pamilya mula pa sa tatay niya. Ganun na yung ginagawa. Nagfa-farm siya, nag-aalaga ng itik, yung itlog, gagawing itlog na maalat, gagawing balot. Siya yung nagmana ng negosyo na yon doon sa tatay niya, tinuloy niya. At ginawa niya rin yon, nag-farming din siya at nag-alaga siya ng itik, pero nagkakaroon siya ng problem. So kung ang nangyayari, kung nagkaroon ng problem doon sa production, okay, doon sa pag-iitlog ng mga itik, wala rin siyang maibibentang balot. Wala rin siyang maibibentang itlog na maalat. No? Laging ganon. At sabi niya, nasubukan niyang malugi doon sa pagfa-farming. So, nag-decide siya na let go yung farming side at instead mag-concentrate siya doon sa paggawa ng balot, paggawa ng itlog na maalat, at pagbebenta ng balot at itlog na maalat ng wholesale. Okay? Ang nangyayari kasi, pati pag siya yung nagfa-farm, ay kinukulang yung production. Kasi hindi naman niya kakayanin yung mag-large scale na farm ng itik. Ibig sabihin, kung hindi mo kaya yung large scale na farming ng itik,
limited din yung ma-harvest mo na itlog. So limited din yung magagawa mo na itlog na maalat at balot. So kung limited, magkakaproblema rin siya doon sa isusupply niya sa kanyang mga customers. So nag-decide na lang siya na he might as well buy yung mga itlog ng mga kapitbahay sa barangay nila at i-consolidate na lang. Kasi marami na mga farmer na namumblema rin saan magbebenta. Or may itlog sila, hindi naman nila kaya or wala naman silang resources or capability para gumawa ng itlog na maalat or balot. Di ba? So problem din ng mga farmers yan. Maraming farmers, ganun yung problema. So he might as well buy yung mga itlog ng mga farmers at siya na lang ay mag-concentrate doon sa paggawa ng balot at itlog na maalat. At para tuloy-tuloy na may maisusupply siya sa kanyang mga customers. So sabi nga niya, nung ginawa niya yung strategy na to, ay mas lumaki yung business. Kasi nga, concentrate siya doon sa pag-supply. Meaning, make it sure niya na may maisusupply siya sa kanyang mga customers. At ang ginagawa lang niya ay maghanap ng bagong customers na mabibigyan ng produkto. I'm not so sure, if I'm not mistaken, ang production nila ng itlog na balot at itlog na maalat on a monthly basis ay nasa 250,000 na itlog, ganyan, or more. Sabi niya, hindi rin naman nag-start yan na sarap buhay kaagad, no? Nag-start din siya sa maraming problema, maraming challenges, walang customer, no? At iniisa-isa niya, tiyatsaga niya, pupunta siya sa Manila, magdadala siya ng itlog, hindi niya alam kung may bibili, wala siyang sure buyer. I-risk niya kung may bibili or may matitisod siya na bagong customer na bibili ng kanyang mga itlog. Tsinaga niya yon unti-unti hanggang doon sa may mga nakikilala siya ng mga maayos na buyer, nakikilala siya ng mga mas malalaking buyer hanggang dumami hanggang doon sa ngayon ay masasabi natin na isa siya sa pinakamalaking supplier ng balot at itlog na maalat dito sa Metro Manila na nanggagaling sa Pampanga. Again, gusto ko lang sabihin dito na kung kayo ay magbe-business, no, either farming or production, pwedeng both, no? Kung kaya nyo gawin parehas, no? Ikaw yung magfa-farm, ikaw gagawa ng produkto, ikaw ang magbebenta, pwede. Pero kung sa tingin mo ay mas practical na ikaw ay sa farming lang, pwede. Kung gusto mo, sa case ni Sir Nestor, ay sa production lang, paggawa lang ng balot at itlog na maalat at ibebenta niya, siya directly magbebenta sa Metro Manila, pwede rin. Ang importante, ma-utilize or ma-maximize yung opportunity dahil nagko-concentrate ka sa isang bagay kung saan ikaw ay mas magaling. In fact, yung ginagawa niya na siya ay nagbebenta ay tuloy-tuloy din no, na nakaka-discover siya ng mga ibang opportunities. In fact, meron siyang demand ngayon ng egg yolk, ng red egg. So yung process kasi ng red egg ay yung itlog na maalat after na ma-permit yan ng ilang days ay linuluto, no? Binoboil yan ng matagal, napakatagal pala, parang 12 hours or more na binoboil yan. Kasi yung palang pagkaka-permit ng itlog na maalat, yung yellow, yung yolk ay matigas. Tumitigas yun dahil doon sa salt. Dahil matigas yun, kailangan nilang lutuin ng matagal para yung yolk na matigas lalambot. At yung white part na malambot, titigas. No? Ganun pala yung itlog na maalat. At nakadiscover siya na may mga demand pala na yung yolk lang ng itlog na maalat ay malaki ang demand. So, yung mga itlog na maalat na hindi maiwasan mabasag, di ba? Tinatanggal na yung egg white. Kinukuha niya yung egg yolk, yun ay dinideliver sa kanya mga bagong mga customers na nangangailangan. Mga food chain yan
na ingredients nila yung egg yolk ng itlog na maalat para sa mga recipes nila like fried chicken, Dimension, KFC, nangangailangan. I think, parang subconscious, yung customer niya ang nagdadala sa KFC. So, napakaganda yung opportunity. Number 5, practical ventures and preparedness. Isa pang example ay minsan kailangan mo lang maging practical, no? Hindi kailangang super high-tech, hindi kailangang super complicated yung operation, hindi kailangang sobrang mamahalin ang setup. Kailangan mo lang maging practical. Kung pupunta tayo sa cattle industry, sa ngayon, ay makikita natin na yung mga nag-i-engage ng cattle ay karamihan sa kanila ay mga mayayaman, no? Maraming pera, madaming pwedeng i-invest, ganyan. At talagang nagagandahan yung mga stocks nila na binibili nila, nagagandahan yung kanilang facility, yung feedlot nila, yung ranch nila, ganyan. Yung herd nila nagagandahan. Sobrang mahal nung kanilang setup, no? Pero ang sinasabi ko ngayon ay meron din namang ibang option na hindi ganyan kamahal, yet productive, yet pwedeng kikita. Okay? Yung example natin dyan, yung na-feature natin na si Roland Galiba, isang small farmer, ordinaryong farmer sa Victoria, Tarlac, no? Siya ay ilang pirasong baka na actually beneficiary siya, no, ng programa ng gobyerno ng Bureau of Animal Industry, yung nakakuha siya ng semilya ng baka para ma-upgrade yung kanyang herd. So, gumanda yung kanyang mga baka dahil lang sa mga semilya na pinamimigay at yun ang pinang-improve niya ng kanyang herd. At very simple yung operation niya, no? Pag summer ganyan ay mayroong isang malaking lot doon sa lugar nila na pastulan talaga ng mga baka, no? Hindi lang siya, ibang farmers, no, nakikita-kita sila doon at yung mga baka nila doon ay nagstay doon sa lugar na yon ng months, no, during the whole summer hanggang bago magtag-ulan. Pag nagtag-ulan na, kukunin niya yung mga baka niya, ibabalik niya sa bahay niya, tapos pakakainin na niya. Ganyan. Nagpi-prepare siya ng mga pakain para sa baka niya in the event na tag-ulan na wala nang pwedeng pastulan ng libre. So yun yung kanyang sinisecure, no? Yung mga dayami na mga palay na nangungulekta siya noon, no? At pina-file niya yon doon sa sa bakuran niya, pangpakain niya doon sa mga baka niya pag tag-ulan na. Ngayon, pag during summer, walang problema, may maluwang na lupain na pwede siyang magpastol ng libre doon sa lugar na yon. Walang problema yung kanyang baka kung ano ang kakainin. Sabi nga niya, na very touching yung kwento. Naiiyak-iyak pa si Kuya Roland nung ni-interview ko siya kasi yung pinagdaanan niya, mahirap na farmer na mahirap talaga. Kumbaga walang papel sa society, parang nineneglect, hindi pinapansin, ganyan. But ngayon, dahil sa pagsisikap niya sa farming, pagsisikap niya sa kanyang baka, ay nakapagpaaral siya ng mga anak, tapos yung mga anak niya, nagtulong-tulong sila para makapagpatayo sila ng magandang bahay, dissenting bahay, magandang bahay actually, no? Sa probinsya, napakagandang bahay na 'yon. At nagbago yung buhay niya. At sabi nga niya, kung given the chance ay pararamihin pa niya yung baka niya para mas malaki
yung kanyang kikitain. Reverse to, no, yung karamihan na nakikita natin na maraming nagbabaka na labas ng malaking puhunan, tapos nagrereklamo sila napakatagal ng ROI. Parang talagang kailangan nila ng maraming pera para itawid yung mga baka nila hanggang dumating sa ilang taon bago nila ma-realize na kumikita yung kanilang bakahan. So it's the reverse. Kay Kuya Roland, hindi kailangan ganon. Hindi niya kailangan ng silage, di ba? Simpleng operation. Wala siyang kailangang mga tao. Siya lang ang pumupunta sa bakahan niya, sa pastulan niya araw-araw to check yung mga alaga niya. Siya mismo yung nag-aalaga, pero kumikita yung kanyang cattle farming. Sabihin natin practical backyard cattle farming. Kung yung iba nga 'di ba, kailangan bumili ng baka, mamahaling baka para mag-start siya. Talagang umasa lang siya doon sa bigay ng gobyerno. At swerte naman, no, dahil masipag ay napalago niya yung kanyang venture. Again, dito sa punto na to gusto kong sabihin na sometimes yung venture kailangan mo lang maging practical, hindi kailangan maglabas ng malaking pera, kailangan maging simpleng operation lang, yet kikita ka. Ang maganda talaga dito kay Kuya Roland na punto ay prepared siya, no? Alam niya kailan siya magpe-prepare, alam niya kailan niya i-ready yung mga animals niya para hindi magutom. Iniipon niya yon kasi hindi naman nasisira yon. So pagdating ng rainy season, wala nang makain yung mga hayop niya sa pastulan, dadalhin niya sa bahay niya at magsusurvive yung kanyang cattle farming venture. Again, itong podcast natin ito ay gusto ko lang yung mga na-feature natin ay ano yung meron sila, bakit sila nagsasaksi, no? Either malaki or simpleng farmer ay naitatawid nila at kumikita yung kanilang mga venture. Yun naman kasi ang importante. Dapat kumita regardless kung ano yung scale. Hindi importante yung scale. Ang importante, kumita. So, na-discuss natin yung iba-ibang punto na meron sila kung bakit nagtatribe yung kanilang mga businesses. Marami pa po yan, actually. So, itutuloy po natin ang ating podcast. Magkakaroon ho tayo ng part 2 at abangan nyo po. Marami pang mga tips na kayong malalaman na ano yung mga bagay na mayroon yung ating mga na-feature kung bakit nagtatribe yung kanilang mga businesses na pwede nyo hong gayahin or maging guide para naman sa pag-start niyo ng inyong mga farming ventures. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.